Kamustahin natin muli ang heavy-gat na traffic ngayong Christmas rush sa Metro Manila. Kanya-kanyang diskarte na naman ng ilang motorista at commuter para maibsan ang konsumisyong ito. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Mel, pasensya at mas mahabang pasensya. Yan ang dapat na baon ng mga motoristang babiyahe o lalabas na lansangan ngayong araw. Ramdam na ramdam ang tindi ng trapiko sa EDSA ngayong hapon. Alas 3 pa lamang, bumigat na ang daloy ng sasakyan sa southbound ng EDSA sa tapat ng Scout Albano. Halos hindi na umuusad ang mga sasakyan. Sa kuha namin kaninang alas 4 ng hapon, kitang-kita ang siksikan at bigat ng daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Ilang motorsiklo nawawala na sa kani-kanilang lane. Pilit na sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan usad lang kahit kaunti. Ipit din ang mga galing sa mga side street na hirap makapasok o makalabas ng EDSA dahil sa bumper-to-bumper na daloy ng trapiko. Ang kamuning flyover nagmistulang paradahan ng sasakyan. Hanggang 5 kilometro kada oras lamang ang usad. Ganito rin ang sitwasyon sa ilalim ng flyover kung saan sabay-sabay na naipon ang mga sasakyan sa kasagsagan ng rush hour. Sa bahagi naman ng Skyway northbound at northbound ng SLEX Magallanes, slow-moving din patungo ng EDSA. Ang EDSA Magallanes patungong Ayala Avenue, moving naman pero nasa 10 kilometers per hour ang usad ng sasakyan hanggang paakyat yan ang northbound ng Ayala Underpass. Ayon sa MMDA, umaabot sa 420 7,000 ang average daily traffic volume sa EDSA. Karaniwang pang tumataas ng 10 hanggang 20% ang dami ng mga sasakyan tuwing holiday season. Ibig sabihin na dadagdagan ito ng tinatayang 40,000 hanggang 85,000 na sasakyan. Lalo na ngayong papalapit pa ang Pasko. Kaya konting lamig ng ulo at diskarte muna kapag babiyahe ngayon. Maging kampante lang. Makakauwi naman ng kailangan na tiyagain na lang. Ang traffic. Ginagawa ko na lang, may sound sa kong konti para mawala po. Maiibsan po yung ano. Parang umiinit ulo nyo. Yes po. Hirap din makakuha ng sasakyan ang mga commuters kapag ganitong panahon. Kaya may mga naglakad na lang. Hassle po, ang hirap pong sumakay. Sobrang dahan-dahan lang yung takbo ng mga sasakyan. Kaya naglalakad na lang po kami. Ako, ganito pa din kasi pag morning eh. Pero pag usually pag hapon, winawa ko na lang talaga. Kaya nga, ayun, naglalakad ako. Mel, kumpara kaninang hapon, sa oras na ngayon ay mas heavy gat ang daloy ng trapiko sa EDSA
ngayon. At dumabigat pa yung daloy ng trapiko lalo na sa tapat ng mga mall dito nga sa bahagi ng EDSA at sa mga U-turn slot. At yan ang latest mula rito sa EDSA sa Quezon City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Kamustahin natin muli ang heavy-gat na traffic ngayong Christmas rush sa Metro Manila. Kanya-kanyang diskarte na naman ng ilang motorista at commuter para maibsan ng labis na order ng tissue paper na hindi na magkasya sa bodega. Ang isa sa mga pinuna ng Commission on Audit sa gastusin ng Social Security System o SSS. May mga kulang din ang nakuhang funeral benefit habang ang ibang patay, nakakatanggap pa rin ng pensyon. Nakatutok si Maki Pulido. Tila hindi pondo ang ikinatatakot na maubos ng Social Security System kundi tissue paper sa dami ng in-order nito noong 2024. Sa audit report ng COA o Commission on Audit, mahigit 140,000 rolyo ng tissue paper ang in-order ng SSS na nagkakahalaga ng halos 13.2 million pesos. Sobra pa ito sa 2 buwang supply na kailangan ng SSS. Sa sobrang dami ng supply, hindi ito nagkasya sa kanilang bodega. Ayon sa COA, mahigit 116,000 rolyo ng tissue paper ang nasa bodega pa ng mga supplier na batay lang sa verbal agreement at wala man lang pinirmahan kaugnay sa pag-iimbak. Sabi ng COA, malinaw itong paglabag sa patakaran sa mga transaksyon at operasyon ng gobyerno. Puna ng mga state auditor, may panganib na mawala o masira ang 100,000 tissue paper at indikasyong di na pagplanuhan ng maayos ang procurement. Nakahihinayang, lalo kung masayang. Lalo't sa 6,548 pesos na monthly average pension ng SSS, ang pinambili ng tissue paper ay katumbas ng 1 buwang pensyon ng nasa 2,000 pensioner. Kung funeral benefit naman, hanggang mahigit 600 yumaong miyembro ang maaaring matulungan. Pero kahit sa mismong funeral benefits, pinuna. Halos 300 kasi ng mga nag-claim ang kulang ang binigay na funeral benefit. Lumabas sa COA audit na may underpayment na halos 3 million pesos dahil sa hindi kompletong computation ng mga kontribusyon ng mga yumaong SSS member. Maaring naapektuhan daw nito yung entitlement o benepisyong karapatang matanggap